Welcome to KLWP Podcast. Our advice is like fast food, tasty but not always nutritious. Listen for laughs, but consult a professional for real stuff. Listener discretion is advised. Enjoy the chaos. Alright, welcome back guys. Andito na tayo sa season 2. Or ewan ko pang ilang episode na to. Kasi shoot lang kami na shoot ni Patrick. Anyways guys, kung makikita nyo, ayun kasama ko ulit si Patrick. Ito na po, ano na po kami, live na po kami. Nagre-record na kami ng video para makita nyo naman kami. Oo nga. Diba? Hindi na lang puro boses. Noong nakaraang episode, solo lang ako. Diba nabanggit ko mahirap magkwentuhan pag mag-isa. Solo flight si Aves. Solo flight ako doon, yeah. Yeah. Anyways, nandito po tayo sa kwentuhan lang. Walang personalan. Podcast. Yay. Yay. Patrick, mahalagang episode na to eh. Alam mo bakit? Hindi eh. Sige nga, kwento mo kung bakit mahalaga yung episode kunyari, natin. hindi alam ni Patrick. Hindi, alam naman. Oh. Yeah. Hindi, yung episode Sige na kasing ito is bigatin din yung guest natin eh. Kilala sa larangan ng Filipino rap battles. Wow. Okay, nakikinig ka ba ng mga rap battles ni Patrick? Dati yung mga lumang rap battles back from the 90s yeah. siguro or early 2000, but not lately. Not lately. Oo. Pero ito, isa sa mga idol ko. Kasi, entertaining kapag nanonood ako nung Flip Top. So, yung Flip Top, nasa YouTube yan, di ba? Oo. And yun, mga million views, mga ganyan. And, naging tayo maswerte tayo ngayon kasi naimbitahan natin isa sa mga kilalang MC. Wow, And, okay. yeah. Matutuwa ka talaga, Patrick, pag nakausap mo to. Kasi for sure, kilala mo din siya. Parang kilala ko na nga. Diba? Parang lang, And without further ado, guess who namin ngayon is si Sir Deo ng Flip Top. Alright, Sir Deo, welcome. Sir Deo. Yeah, what's up? What's up, sir? What's up? Kamusta po tayo dyan? Okay naman po, sir. Ang oras po dito ngayon ay siyempre nasa alas 9 na po. At gabi po dito. Magandang gabi sa inyo dyan, Sir Deo. Magandang gabi po. Kami dito, medyo napaaga kami ng gising ni Patrick, 6:40 a.m. Oh. Yeah. Siyempre, atin yung guest natin and we have to be prepared. Maraming salamat, Sir Deo. Pinaunlakan mo kami. Sir Deo, salamat ulit sa pagdalo dito sa aming KLWP podcast. And hopefully, alam mo yun, hindi pa tayo nagsa-start pero nangongontrata na. Hopefully, maging guest ka ulit. Oo. Siyempre, Diba? gusto natin yan, ano? And alam natin, napaka-busy na schedule niya ni Sir Deo. And yeah, we're just really happy that you're here with us today. Thank you so much, sir. Thank you po. And, Thank you po. Thank you. And ano lang to, Sir Deo, like our title is kwentuhan lang, walang personalan. So, kwentuhan lang talaga. Go with the flow. Ito ko lang ng kwento dyan. Tanong lang kami ng tanong and then mag-input din kami. Parang chill lang, parang tama lang, inuman sesh. Yes! 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 Ayun, Sir Deo, una naming question sa'yo. Hindi naman grabe matanong namin. Huwag mo naman takutin si Sir Deo. Oo nga, sir, walang takutan to. Takot ako sa mga tanong. Oh. Hindi naman masyadong personal yung mga tanong namin. Mga ano lang naman to. Mga importanteng questions lang na tungkol sa pagra-rap, di ba? Tama ba, Aves? Yes, tama. Ito, unang question namin, Sir Deo. Kilala ka sa nickname na Sir Deo sa Flip Top or sa larangan ng rapping sa Philippines. Where did Sir Deo come from? Sino po si Sir Deo? Pakilala niyo po sa amin. Ayan, si Sir Deo ay isang nasa battle rap. Yung pinagmulan kasi ng pangalan ko is matagal na kasi ako nag-organize ng mga event. Nag-organize ng mga battle rap. At syempre ang tawag na nila sa akin is Sir. Siguro sa pagsasama-sama namin, siguro tinatawag na lang nila akong, "Oy sir, ganito." Tapos
ako dinugtong ko lang yung pangalan na Sir Deo. Kaya yun yung pinaka rap name ko sa rap industry po. Pero sa totoo lang, sir, yung Sir Deo is sa in real life is a teacher. Talagang pwede siyang idugtong yung Sir Deo talaga. Yun lang po yung pinagmulan nung Sir Deo. Dati kasi gusto ko kasing rap name Posporo. Kaya lang Posporo. kaya lang parang pag sinilaban, patay. Oy. Oo. Kaya parang hindi po kasi parang hindi siya parang trip lang. Mas maganda na yung Sir Deo kasi at least nandun tayo sa punto na na nandun pa rin yung pinaka name ko. Actually ko po yun two name po kasi ako, Junel Deo. Junel Deo. So, kaya ang garap po kasi pag Junel. Jonel. Ang garap po kasi pag Junel. Sa madaling salita na paliwanag po, yun po. Yeah, actually yung sinasabi mong yung Posporo kanina, yung ba yung dapat rap battle name mo? Kaya yun yung gusto mo sana, Posporo. Dapat yung phrase, rap name ko po talaga is Posporo. Kasi para Aha. yung po kasi meron nagkaano po kami ng mga kaibigan ko halimbawa nag-ano po kami nagkasama-sama po kami tapos yung trip lang sa inuman session tapos sabi talaga mag-rap ka ganito ganyan anong rap name mo Posporo ganito ganyan sa akin okay lang kaya lang nung habang tumatagal Posporo palito 7 sabi na i-check ay 8 Diba? Mukhang baka Sir Deo applicable ngayon yung Posporo sa interview na to dahil sa lighting mo, di ba? ay dako patay Medyo Para namang sinabi mong maititirik tayong kandila. joke lang yun, sir. Ganda ng lighting ni Sir yun, di ba? Dapat si Sir magla-laptop pero hindi siya nakahanap. Kaya Sir Deo is using his phone right now. Tama. Yeah. Ayun, Sir Deo, salamat sa pag-explain kung paano nabuo yung Sir Deo. And and thank you din po sa service sir, your teacher. Pwede ho ba kayo mag-dive deeper doon sa pagiging teacher? Do you teach grade school, high school, college? Nasa ALS po, yung tinatawag na Alternative Learning System po. Sa madaling salita po meron po kaming elementary level, secondary. Pero yung pinagtapusan ko po talaga is secondary. Kaya lang po dahil napunta po tayo sa alternative learning system, yun na po yung kumbaga kino-cover up na rin po namin yung elementary at saka yung high school po. Yun. Thank you po sa service niyo, syempre. Mahirap din yung pagiging teacher, 'di ba? Thank you po. Ayun. Si Patrick ata may next question. So punta tayo dun sa second question Bilang isang rapper at isang guro, paano mo ito napaghihiwalay at na-maintain? Sobrang sobrang talagang kung maingat po ako doon sa ganong sitwasyon. Yung pag nakikita po ako ng mga estudyante ko, hindi ko po talaga sinasabi na pag nag-e-entry po ako ng intro ko sa kanila, hindi ko po sinasabi na I'm a rapper or bumabattle ako. Kasi ayoko rin na pangunahan sila na ay si sir ganito yan, nag-aano yan, ganito. Para Hindi ko po nagkakaroon ng sinasabi. stigma, no? Opo, Oo. hindi ko po talaga, hayaan ko po silang makaalam. Tapos sasabihin ko na lang is, ay hindi ako yan, kambal ko yan. Oo. Ganun yung I Tapos see. dapat pag sa teaching naman po, pagturo is turo talaga, talaga kung ano yung talaga ginagawa sa school, yun yung gagawin. Walang Oo. halong mga kabalbalan sa buhay. Sa Oo. lang siguro, sa umaga, teacher, sa gabi, rapper. Yun Rapper, oo, ayos yan. Oo. Paliwanag. Sa madaling araw, ho? Sa madaling araw, si Renan. Baka naman tulog na yung tao, no? Tulog na, hindi natutulog, Si Renan.
No. Ay, Ayun, pero meron nang nakakilala sa'yo, sir? Like, wala kayong sinabihan na rapper kayo? Marami po nakakilala sa akin, pero hindi ko po talaga siya, sa madaling salita, hindi ko po talaga siya niyayabang na rapper ako, ganito, ganyan. Kasi ayoko rin talagang kumbaga, yung kunyari, alimbawa po kasi yung dadaan yung teacher, kunyari, dadaan sa corridors, dadaan sa doon sa school. Ito, isang naman rap dyan. Ayaw ko kasi ng ganun eh. Kumbaga, so is natural lang talaga akong guro. Yun. Na talagang nagtuturo talaga. Tapos, pag sa rap industry naman, kung ano yung ginagawa ng mga nagra-rap, yun yung ginagawa ko. Rap lang. Wala nang, mamaya. so parang nagkakaroon ka ng dalawang One yung eternity anong later. tawag dito yung talagang pinaghihiwalay mo yung pagiging teacher tsaka pagiging rapper. You know, Totoo so po yan. kapag nalaman ng mga estudyante mo na nagra-rap ka pala, what usually is the feedback sa'yo? Sa akin po, sir, natural lang siya. Actually Hindi nga, ba sila pag nalalaman siya ng mga estudyante ko, ano lang ako, okay, ganito, ganon. Hindi ko na siya babanggitin pa kung ano talaga yung ginagawa namin. Kumbaga, hindi ko na sinasabi kung ganito ginagawa namin sa rap, ganito. Basta kung nalaman niya, okay, sige, manood ka. Pero hindi na ako hindi ko na tutuluyang ikwento pa yung nangyari dyan, ganito, ganon. Oo. Hanggang sa umistop na lang dun sa ganong sitwasyon. Sa totoong buhay, ganon po talaga nangyayari. Talagang na yan, nangyayari hanggang sa ngayon at sa mga susunod pa. Yeah. Yeah, syempre sir, alam natin mahirap yan kasi yung profession mo as a teacher, as much as possible, diba? Gusto mo yung ginagalang, nandun yung boundaries. Yeah. And then Tama. yung rapping, syempre, meron tayong, yung mga nakapanood ng Flip Top, fan ako ng Flip Top, it's like, minsan nagiging personal and not suitable for workplace ba? Yung mga sinasabi. Yes, diba? Yeah. And moving on, sir, salamat sa pag-answer mo sa question ni Patrick. Ito yung pangatlong tanong namin. Ano ang nagbigay inspirasyon sa iyo para simulan ang pagrarap? At paano ka pumasok sa industriya? Ayun, nabanggit ko before is nag-organize po ako ng mga event. Yung mga in-organize ko pong event is mga piyesta po. Piyesta, mga dance contest, ganun. Tapos, nakita ko yung mga kaibigan ko, na may grupo po kasi kami na ngayon is MHP, Maribeles Hip Hop Production. Pero hindi pa kami MHP noon, nagsasama-sama pa lang kami. Sabi ko, nagrarap sila. Sabi ko, why not gawin natin tong event? Kaya, nung una, organize lang. Nakikita ko. Tapos, bumabanat sila, nagrarap sila, nagbabattle sila. Tapos sabi ko, why not kaya subukan ko? Sabi ko, I try na kaya ko kaya yung ganito na ginagawa nila pag may memorize, ganito, ganyan. Ay, susulat, ganyan. Nakita ko na, sabi ko, baka kaya ko. Tapos humingi, kung yung history ko po kasi is, naging part po ako ng World War. Yung World War po kasi is, yung po yung pinangungunahan dati ni Nico, na ngayon po ay Akata na. Akata na po. Bali, doon po ako sa kanya nag-start sa rap, sa battle po. Sabi ko sa kanya, kasi yung mga grupo ko po ay lumalaban na dun sa World War, dun sa kanyang liga. Sabi ko, gusto ko ring subukan. Pero parang, nung una, nagbibiruan lang kami ni Akata, ni AKT. Nagbibiruan lang kami. Sabi ko sa kanya na, bigyan mo akong battle, try ko. Ganito. Tapos sabi niya, kaya mo ba? Bla 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 bla. Sineryoso niya. Talagang binigyan niya ako. At nung binigyan niya naman ako, talaga namang inano ko yun. Sir, talaga namang tinrabaho ko talaga siya na sa battle na nag-organize ng event, magiging, sa katauhan ko, magiging battle MC na ako. Tapos yun, sinubukan ko at ang kauna-unahan kong nakalaban sa battle rap si Ultimate, na kabatch ko rin po sa
sa flip top. Doon po talaga ako nagsimula sa World War. Kasi nakita ko kasi yung nakita ko na yung World War, naguhubog siya ng mga MC. Naguhubog siya ng mga battle MC. Nung pagkapasok ko po sa World War, sila naman pong pagkapasok ng flip top nila, Lanceta, Invictus, J. King, sila po yung magkakabatch eh. Sila po yung magkakabatch. Tapos after po nung batch nila, nung nagtuloy-tuloy na po at talagang nagpupursige na ako mag-rap, tsaka naman po yung pagpasok namin. Sa madaling salita po, seniority po namin sila AKT, sila Lanceta, J. King, Invictus po. Ganun po yung nangyari. Yung Doon po pala. talaga yung nakita ko yung mga kasamahan ko na nagpa-battle rap. Why not? Kung kaya nila, baka kaya ko rin. Ayun. Ayan. Yung Napatunayan kayang-kaya kasi. Kayang-kaya. Ano ba yung standing mo ngayon, Sir Deo? parang parang 5'4", parang ganun po, 5'4". 5'4"? Oh, okay. Sa liga lang po ng flip top po yung standing. Yung Okay, yung okay. standing. Kumbaga, kung kailan ka nag-start kunyari, nung nag-try out ka, may nakalaban Yeah. ka doon, natalo ka, automatic po, naka-record po agad yun. Okay. Okay. Tapos hanggang sa sumasampa ka sa level by level, umaangat ka, naka-record po may talo, may panalo, may talo, may panalo. Naka-record po siya as in talagang sa madaling salita nakasama talaga siya sa history ng flip top talaga. Talagang nakasulat po talaga. Oh, nice. Kasi tulad ngayon, ang dami nang lumalabas na mayroong pangil sa pangil. Na-invite na din ba kayo sa PSP? Opo, na-invite po kami doon. Meron na rin po kami sa YouTube noon. Kaya lang po is not 1-on-1, is 2-on-2. Ang kalaban po namin ay si Romano tsaka J. King. Ang kakampi ko naman po ay yung kumpare ko, si JD po. Okay. So, uploaded na yun? Hindi ko pa ata nakita. Uploaded na po, sir. Okay. Meron na rin po siyang 1 million views na rin po siya. Okay. Wow. Okay. Yeah. Minsan ma-check nga para Okay po. Anyway, Sir Deo, ganda pala ng history mo. Kung paano ka naging from helping the community and then na-realize mo na kakayanin mo mag-rap. Sir, sa madaling salita, nainggit po. Nainggit. Ganun ba? Nainggit. Maganda rin minsan yung merong inggit eh. Minsan kailangan mo Oo. ng inggit, 'di ba? Para ma-push ka. Correct, yeah. Yeah. 'Di ba? Baka kung di ka nainggit, baka Posporo nga yung pangalan mo ngayon, sir. Okay rin Diba? naman yung Pospro, di ba? pero mas Ayun, maganda na yung Sir Deo. Ayan. Patrick, may next question ka ba kay sir? So yung next question natin, ano ang mga pagsubok na nararanasan mo ngayon bilang isang rapper or MC? Meron akong number one is mga pagsubok Number one is bashing. Talagang hindi mo maalis sa kahit saan lugar. Correct. Talagang meron at meron. Gumawa ka ng mabuti, may masasabi. Gumawa ka ng hindi maganda, may masasabi. Yan yung isa. Kaya nga yung may nagpayo sa akin na dati, sabi niya, wag ka magbasa ng comment kasi lalo ka mai-stress. Lalo na pag yung mga battle ko talagang binabash. Ganyan. More bashing, more views No, Very at bad. saka Sir Deo, para sa akin is, alam mo naman, kapag positive yung ginawa mo, malalaman lang for that day na makakalimutan. Pag negative, parang nakatatak na sa bato. Totoo, sir. Diba? Yan talaga yung isa sa mga... Actually, hindi lang naman din ako nakakaranas nito. Sobrang dami ng battle MC na dumadanas nito. Siguro, ang nangyayari na lang sa mga battle MC na yon ay inaano na lang nila to, niyayakap na lang nila to. Kasi kasama sa live Kasama talaga sa live. Talagang hindi siya talaga mapipigilan, sir. Talagang pag sinagot mo naman yon ay sasagot din yon. Talagang makikipag yun. It's going to bring you down. Keyboard warriors pa yung mga yun. Oo. Hindi talaga sila natitigil sa ganong sitwasyon. Yan po yung pinaka mahirap na nangyari sa mga battle MC po. Yan talaga yung nangyayari. Yun talaga yung pinaka nangyayari sa amin sa mga battle MC na hindi lang din ako yung nakakaranas.
At sila rin. Ngayon, ginagawa na lang nila, sabi ko nga niyayakap nila ito na talagang matibay sila sa ganong sitwasyon. Tsaka kasi pag pinansin mo talaga kasi yan, sir, talagang patong, lalala. Yes, Hanggang yes, sa tama. hanggang sa mapag-usapan, lumaki po. Yeah, Ganun. kasi kapag sinagot mo yung bashers, kung negative man yung sagot mo, yun naman yung pag-uusapan. And then, kakalat ulit, parang cycle na hindi titigil, di ba? Totoo po, sir. And then, hindi man sa pag-ano, Sir Deo, syempre, alam ko, natanong namin yan, yung parang nabanggit mo nga, maraming bashing na naganap. And siguro dahil din sa issue po ba a few years ago, na nangyari sa flip top. Yeah po. Totoo. Yes. At may, kaya siguro sabi nyo nga din kanina, sir, parang sa ginawa mong mabuti, pag nakita nila yung Yeah. mali, yun yung matatandaan nila eh. Totoo, yeah. Yun yung matatandaan Yung nila. Kaya siguro, Mhm. kasi nangyari, sir, may mga na tayo, dahil malakas yung social media. Ito, pananaw ko lang to, sir. Pananaw ko No, lang yeah, to. yeah. Opinion ko lang to. May mga na kasi tayo may mga tawag dito, may mga content creator. Ang mga content creator or yung mga nagbablog na yan, minsan ang ginagawa nila para bumenta sila, kukuhanin nila yung pinaka-clips na highlights. Tapos, yun lang yung i-upload nila na hindi nila alam kung bakit nangyari yung ganong sitwasyon. Hindi nila tinapos yung video. Hindi nila tinapos. Kung tinapos nila yung video round 1, 2, tsaka 3, tsaka nila maiintindihan. Kaya ang problema kasi sa atin, lalo na dito sa Pilipinas, pag nakita nila yung highlights na ganon, i-highlights nila. Tapos, kakalat. Hindi naman nila alam bakit ko ginawa yun. Di ba? No, yeah, tama. Hindi nila alam kung bakit ko ginawa yun. Hindi nila alam ganito, ganyan. Kaya di panindigan na lang kung ano yung dito sa mundo, sir, patatagan ng loob. Pakapalan din no? Pakapalan din. Sir, pag hindi ka dito, pag talagang bumigay ka, tapos hindi mo kinaya yung stress ka. Pero Sir Deo, maganda marinig kasi yung side mo. Tulad ng sabi mo, nakikita lang nila yung negative. And that's why naisipan din kitang interview para ma-explain mo, makita lang yung other side mo na yun, tumutulong ka sa community, sir, di ba? Na hindi puro, yung nakikita niyo minsan na pinupultan ng clips na, let's say, kabastusan na nasasabi mo sa flip top na parang, let's say kasi ito, Sir Deo, straight up na sinasabi sa'yo na guro ka pero ba't ganun ka nag-act or yung nasasabi mo, di ba? Pero dyan natin napapasok na dahil nga rapper ka and napaghiwalay natin, hindi naman like porket guro ka, wala kang pwedeng gawin na iba, di ba? Correct. Mm-hmm. Ganun lang yan. At saka napapakita yung flexibility mo na pwede ka maging teacher at the same time pwede ka rin maging rapper. Tama, So, diba? hindi lang naman tayo nako-contain in like one box. So, pinapakita natin, showcase natin na pwede pa tayong we can do something else. You know, yes. Diba? Tama. Ayun, gusto mo itanong yung next question po namin is, Sir Deo, ilang kanta yung nagawa mo or nailabas? Kasi hindi rin ako masyadong familiar sa mga songs mo. Opo. Meron po, actually sir, marami na akong nagawang kanta sa YouTube. Kaya lang, meron kasi ako ngayong nasa kasi ako ngayon, may label kami ngayon, sir. Okay. Siguro nalabas na yung first single ko ngayon. This coming October, his title is Paraiso by Sir Deo. Okay. Sa Spotify siya lalabas, sir. May naunang lumabas kaya lang pa lang siya. Mas inayos siya ngayon. Kasi syempre alam niyo naman yung mga music producer, yung mga ganyan, gusto nila maayos yung kanta. Kaya if ever lumabas ng October, sir, is ang unang title ko is Paraiso, sir. Na ayun, mo yung gumawa. At marami naman akong nagawang mga kanta, sir. Kaya lang yung panahon yun ng nung tawag dito, panahon yun ng
pag wala akong battle, gagawa ako ng kanta. Ganito, ganun lang. Parang natitripan ko lang. Pero ngayon, sir, meron na talaga siyang label. Abangan na lang ng lahat na if ever na pag na pag mas nagano na yun sa Spotify, mai-share ko naman po yun agad sa social media ko po. So, yeah, congratulations pala dun sa yung label mo, Sir Deo. Congratulations. Yeah. And first time dito narinig ang na may lalabas kang kanta. Kami ba ang unang headliner? Yes, sir. First time. Ayun, Paraiso. I-edit natin yan, Paraiso. So, Paraiso. Yeah. Hindi pa po na sasabihin kasi baka magalit siya. Hindi naman. Okay naman siya at ano naman siya. Actually, ginamit ko na siyang intro sa flip top. Kaya lang, okay naman siya dahil konti lang naman yung nilabas at mas maganda yung buo para mas mapakinggan lahat. Yeah. Tanong ko lang, Sir Deo, yung title Paraiso, di ba? Opo. Yeah, ba't parang katunog yung posporo? Talagang Joke lang. pag Paraiso, sir, talaga. Yung kasi niya yung pinaka-chorus niya is reveal ko lang ng konti para yung tawag dito, kahit balibaliktarin mo yung mundo at kahit balibaliktarin mo yung mundo, sa madaling salita parang ganun. Kahit balibaliktarin mo yung mundo, ang patungo pa rin tayo sa paraiso lahat. Nice. Oh, yeah. Tama. Pare-pareho yung ending, kumbaga. Kumbaga, doon pa rin talaga tayo magkita-kita. Sana nga doon. Tama. Sana nga doon. Di ba? Parang natakot ako. Baka mamaya meron mga pupunta sa impyerno, no? Kaya mamay, ako doon sa gate Pinagplanuhan mo ata to, Sir Deo, yung Paraiso because yung lighting mo nga, di ba? Joke lang. Sir, katok-katok tayo, sir. Baka mga Ay, katok-katok. Joke lang po yan. May next question po si Patrick. Sige, sir. O yung next question na natin. Ilang kanta na ang naisulat at nailabas mo? Wait lang. Natanong ko na yun. Sagot ko na sir. Oh my God. I'm sorry. Okay. So here. Ano ang proseso mo sa pagsusulat ng mga kanta? May certain routine ka ba? Or go with the flow lang? Una kong ginagawa, sir, sa paggawa ng kanta is, meron kasi kaming beat maker. Yung beat na yun ay, pag pinasa niya na sa amin, doon pa lang ako makakapag-create ng kanta. Hindi kasi ako yung magkaiba kami. Marami tayong iba't ibang style. May iba-ibang atake, iba't ibang Pero ako talaga nag-i-start ako sa beat. Pag wala pang beat, hindi talaga ako nakakagawa ng kanta. Kasi yung iba, di ba, kahit walang beat, lalapatan, bla bla bla. Tapos pag nilapat naman sa beat, hindi naman lapat. Ako, hinihintay ko yung beat. Tapos, pagdating sa beat, doon ako magbe-base kung ano yung pinasa ng. Kasi yung beatmaker namin, pwede namin sabihin na pare, pwede mo ba akong gawa ng masayang beat? At ito yung gusto kong mangyari. Gagawin niya yon. Pag sinabi ko naman na malungkot, or love story, or sad song, gagawin niya. At least, kumbaga, nagpo-focus ako doon. Tapos, ko pa lang siya malalapatan. At minsan kasi may nangyayari na kahit na iniisip mo love song yung gusto mo, pero pag narinig mo yung beat, ay iba to, kailangan ang reality. Gawin natin. Ganun yung ganun yung nangyayari. Kaya ako, ang lagi kong ginagawa, ang una kong choice is maglalabas ng beat muna, tapos tsaka ko siya lalapatan ng kanta. Hindi ba usually kapag may mga kanta, merong gumagawa, sinusulat mo na yung lyrics, no? Tapos tsaka lang lalagay ng beats. Meron din, yeah. Oo. Meron din, sir. Meron. So, may mga ganyan. This one is different, no? Mga kaibigan natin na nasa music industry ng rap, maraming magagaling dyan sa ganyan. Talagang yun yung nangyayari. Ako naman kasi, sir, ako makagawa lang ako ng isang kanta na okay sa akin, satisfy ako, at okay sa pandinig sa akin. Goods na ako sa ganun Hindi na ako yung hindi na ako yung kailangan ganito, kailangan may arte ka ganito, ganyan. Hindi na ako ganun. Basta ako, makapag-create ako, at pag na-create ko to, ito na yun. Mas maganda yung ganun kasi malaya ka Kaysa yung may kukontrol sa'yo na iba.
Ay, ganito gawin mo pare, ganito gawin mo. Ay, kailangan ganito yung flow mo. Ganito yung ganito mo kasi ganito yung uso. Ay, hindi. Sa akin, kung ano yung naisip ko, kung ano yung chorus, kung ano yung intro, eto yon. Sige, lapat. Ganon. Yeah. Oo. Tama. Ayun, ito Sir Deo. Ito yung last namin question na yun lang, yung mga serious, and then meron kaming mamayan itatanong na pinapatanong ng mga fans na alam na i-interviewin ka. Okay po, sige po. Okay lang. Okay, so ito yung namin last question. 10 years from now, Sir Deo, paano ko kikilalanin si Sir Deo? What will you be known for 10 years from now? Ayun. 10 years from now, actually sir, tatapatin kita sa battle rap ay hindi naman tayo habang buhay nasa battle rap. Yes. Sa mga mainstream. Darating ang panahon kaya nga merong mga may mga iba't ibang era na tinatawag kasi nag-exist kami doon sa susunod di na kami nag-exist ganito. Nakikita ko sir isa na ako sa mga naguhubog ng mga battle MC na makakarating sa flip top. Kasi sa totoo sir, meron ako dito sa lugar namin sa Bataan. Meron kaming tinatawag na yung liga ko is at BRC or yung Bataan Rap Conquer na talagang ini-expose ko na sa public at talagang inaano ko na sila na kayo tumutulong kasi ako sir sa mga sa tawag dito sa mga nagsisimula, sa mga nag-i-start na gustong bumatel. Tapos uhubugin ko siya hanggang mabuo ma-discover ko siya. Tapos pwede ka pala ilaban dito sa Motos Battle League. Pwede ka pala mag-audition sa Flip Top, try mo. Ganun na ako sir. Nag-ano na ako, naghihikayat at nakikita ko rin na yung isang binuo kong liga ay kikilalanin na rin hindi lang sa Bataan, kundi sa Central Luzon, kundi sa buong Luzon, Visayas, Mindanao hanggang sa actually ngayon sir malakas yung page namin at yung liga namin talagang nakikilala yung mga pangalan ng MC na hindi talaga napapakinggan ngayon at nakikilala din sila pa unti-unti. Unti pa lang naman sir, hindi pa talaga siya ganun kalakas sa kung tatapatan ng ibang liga. Pero nakikita ko sir, may future yung liga kasi gusto ng lahat Gusto ng lahat nakikinig sa akin at nakikita nila na may patutunguhan yung ginagawa nila. Nakikita nila yung video is solid, yung pag-upload, yung pag-update. Nakikita nila is updated lahat. Kaya nakikita ko sa 10 years from now, isa na ako sa mga pioneers ng Bataan Rap Conquer at isa na rin ako sa pioneers ng Flip Top na naghihikayat sa mga tao na manood kayo nito, solid to, ganun na ako nakikita ko. Sa battle rap sir, nakikita ko sa battle. Yeah. Siguro sa teaching life sana principal. Ba't di pa ginawang supervisor? Pwede naman, di ba? Pwede naman, di ba? Or superintendent, syempre. Pakataas mo na para yung pag bumagsak ka hindi ganong kababa. Hindi masyadong Diba? Hindi Hindi masyadong yun. Simpleng guro lang sir, talaga na may Diba? mga inspirasyon sa buhay, ganun lang. Yun, Sir Deo, napakaganda ng sagot po ninyo na 10 years from now na yun, maging pioneer kayo dyan sa inyo and maging parang mentor sa Flip Top, no? And hopefully, maging superintendent. Diba? Yung pangatlo, baka question mark, pero sana. Yeah. Share ko lang din, Sir Deo, kung mahalata mo si Patrick medyo malumanay because galing yan sa cruise. Okay po. Sir Patrick, laban lang. Galing bakasyon, so buti. Medyo pagod. Napaunlakan din. Diyan din po ba nakastay, Sir Patrick, sa Sa Las Vegas din siya. Okay po. Yes, yeah. Sana all saan nakarating. Charot. Oo nga Diba? Sana all nagko-cruise. Si Patrick nagko-cruise. Sana all. Ayun, ito na. So, Sir Deo, ito na yung tinatawag natin nasa patapos na tayo sa part ng podcast natin. Okay lang po, Tinatawag sir. natin tong
bonus round. And yung bonus round is mga katanungan na ibinigay ng mga alam na i-interviewin ka namin. Kung pwedeng kaibigan namin or mga fans na message sa amin. Okay po, sir. So, yung heads up lang, yung question na to is kung paano nyo iti-take. Medyo nakakatawa or kung mapikon kayo, Sir Deo, okay lang. Mapikon kayo. Diba? Ayun, unang question na pinapatanong Sir Deo is, bakit Sir Deo ang ginamit mo? Pwede namang Ma'am Deo. Sa totoo sir, talaga, sa totoo, sa flip top po kasi at sa rap battle, ganito Yeah. po kasi ang nangyari sa akin. Ang dami po kasi nagmamalalim. Ang daming nagko-comedy. Wala kang sariling wala kang sariling style. Kumbaga parang pag nagmalalim ako, sasabihin, kagaya ko si ganito, kagaya ko si ganyan. Yeah, Pag tama. nag-comedy naman ako, kagaya ko si ganito, si ganito. Ginawa ko na lang talagang ginawa ko na lang talaga siyang katatawanan. At talagang kung tawagin nila akong ma'am, kung tawagin nila akong sir, game lang. Kasi yun talaga yung Kaya nga pag tinatanong lalaki ka ba talaga or babae? Ang sagot ko sir, half. Hap. Oh, okay. Alam mo naman nowadays, hindi na importante talaga yan how you identify, di ba? Oo, sir. Kasi, yun talaga. Yakapin na, Di bale kung nag-identify ka na hanggang 10 pagkatao. Basta okay ka sa akin, okay tayo. Okay, sir. Diba? Tama yan. Not Yeah. everybody should know what your sexuality is na. Kung gusto mong maging lalaki ka or bading or whatever. I mean, it's no one's business but you and your partner alone. That's all. No, yan. Yan Sir Deo, parang si Patrick na yung napikon para sa inyo. Oh, di ba? Ayun. Oh, di Pero ba? thank you sa pagsagot doon, Sir Deo. And then, next question na pinapatanong. Sabing ganyan, di ba teacher po kayo? And bawal po ang mga pets sa school, tama? Bawal magdala ng pets. Paano po kayo nakakapasok sa school? Masyadong magulo yung tanong niya. Masyadong magulo yung tanong niya. Pero, ang masasabi ko lang doon, wala siyang pakialam kung magdala ako ng mga gano'n. O, dinala ko yung sarili ko ron. Hindi. Medyo, Hold on. medyo nakakapasok. Nagdadala ka ba ng pet sa school? Meron ka bang dalang pusa or aso or hamster kapag nagpupunta ka sa school? Hindi, like yung, paano nag-originate yung question na yon? Hindi ko talaga mag-get, sorry ah. Hindi, feeling ko talaga, Sir Deo, sinasabi lang nung nagtatanong, hayop po daw kayo. Yun lang po yun. Sir, ganun nga po. Ganun, sir. Ganun lang siya. Grabe, ibaban ho natin yan, sige. Hindi siguro dapat ganun ang question. Hindi siguro dapat ganun yung question niya. Kasi, paano ka magkakapit kung hayop ka na? Di ba parang may Ano mali lang di ba? Kasi naman, Patrick, indirect siguro yung tao. Ayaw niyan diretso si Sir Deo. Di Diba? Ayaw pa niyang diretsin. Nilito pa niya yung tao no? Nilito pa niya yung tao To, Sir Deo, sa inyo kung paano nyo take yung tanong na to. Sabing ganyan, kung may papalitan ka or ipapaayos sa sarili mo ngayon, bakit ang ngipin mo? Okay, tangin. Actually, sir, sasagutin ko yung tanong na yan. Oh, sige, Hindi ko, sige. wala akong babaguhin, wala akong papaayos. Kasi itong, Oh, okay. pag-meeting ko na to, ito na yun eh. Dito ako dito ako Yeah. dito ako nakila. Actually, sir, meron naman talaga akong pang gawa. Talaga. Oo. Kaya lang, talaga, ito yung Dito No, ako, signature look. Signature, di ba? signature po talaga. Ito po Signature, talaga. yeah. Oo, kasi, Ayun. ay, kwento ko lang, sir, itong nangyari sa akin na ito. Kaya nung umakyat ako sa mangga at kumain ako ng mangga, nung bata pa ako, sumama talaga to, sir. Oo. Kaya, talagang siya, parang, nung nakita ko, ano ba yan? Okay naman. Minsan nga, akala nila gawa, pero hindi naman. Kasi pag mga ganyan lang di mo halata Pero pag bumiti ka, kaya pag nagpapapicture talaga, sir, sila, Ganun lang, syempre. ganyan lang. Ganyan lang. Grabe naman yung mga tanong ng mga natin. Parang nabibigla ako. Tanong ba talaga ng mga audience yan? Oh, meron. Go lang. Hindi,
kapag may mga question na ganyan, dapat i-expose natin kung sino yung nagtatanong. Diba? Para malaman nila kung gaano kabobo yung nagtanong. I'm just kidding. Siyempre mga ano yan, sanay na si Sir Deo dyan, mga bashers eh. Wala lang to, di ba Sir Deo? Kwentuhan lang to, walang personalan. Ito, Sir Deo, last question mula sa mga, ayoko naman sabihin bashers sila eh, kasi fan naman ata sila. Oo po. So yung tanong is, kung meron mang dapat di na imbitahin sa flip-top battle, bakit ikaw? Actually, sir, maraming question na ganyan. Sobrang dami. Kaya lang, wala tayong magagawa kasi decision ni Sir Arik yun eh. Yeah, Oo. tsaka Kung in demand talagang- kayo, in demand. Oh, kung Diba? gusto niya akong pabatilin, talagang Yeah. bibigyan niya ako kasi yung kung mapapanood niyo yung interview niya, hindi siya nagpo-focus doon sa maling nagawa, ganito ganyan. Yeah, tama. Talagang Yeah. nagbibigay siya ng chance. Ngayon, wala silang magagawa ron kung talagang papasampahin ako ron. Kasi Yeah. yun talaga yung decision niya, kaya talagang ginagalang ko yun. Kung hindi naman Yeah. niya ako talaga papasampahin doon, wala naman talagang problema. Kaya na talaga, kung bibigyan na talaga ako ng battle, syempre ipuprove ko yung sarili ko na No, yeah. na mali kayo. Kaya ako pinili ni Sir dito kasi may gusto pa siyang patunayan ako diyan sa entablado No, yeah. na yan. I mean, hindi naman sa yung kamukha nung issue dati, yung sa video, yung alam natin, yung malaking issue na nangyari before, yung reaction ni Sir Enigma, Sir Arik, parang okay na okay, hindi ka naman niya binastos or alam mo yun, yung tinigil yung battle. He just Opo, went hindi with the naman po flow, tinigil. diba? Pero Yeah. sa behind the off Be- camera po is Yeah. nasa mo na ako. Talaga niya ako, talaga tinuruan niya ako ng leksyon na talaga namang saludo naman Okay. ako sa ginawa niya na gano'n dahil Yeah. talaga ano ko naman siya, na tawag dito, talagang sinabuhay ko siya at talagang Yeah. yung mga ganong bagay ay never na mauulit. Baka ngayon ulit. Yeah. Yeah, we live we learn, diba? Opo. Tama. And Sir Deo, salamat sa pag-unlock dito sa podcast namin. Meron kaming last request, kung okay lang sa'yo, Sige, sir. is alam namin na magaling kang MC, lumalaban sa rap, ganyan. Pwede mo ba kami bigyan ng isang freestyle naman dyan na nandoon yung kwentuhan lang, walang personalan? Okay. Yeah, para lang astig tayo yung ending natin, di ba? At saka para magising po si Patrick. Ano lang, parang nag-i-spoken something ganun lang, or what, makabigat sa kapila lang. Sige, Sir Deo, yeah. Take it away, basta ready na kayo. Yun, maraming salamat sa ating mga kwentuhan, mga kaibigan, dito sa Kwentuhan Lang, Walang Personalan. Sir Deo nga pala ng Flip Top, nandito ngayon, nagsasalita sa inyong harapan. Marami pang dapat imulat, kasama lipunan, puno ng problema, at sa pagtigil ng tibok ng puso mo. KL. WP lang. The best. Yan na yun. Ayos. Thank you. Ayun, Sir Deo, thank you ulit sa pag-unlock sa amin. And hopefully in the Maraming future, hopefully sa future makausap din natin yung mga kasamahan mo diyan sa sa lugar nyo. And Yes, sir. mapush natin yung yung talagang rap ng Philippines, 'di ba? Dapat tangkilikin ang sariling atin. Tama. Ay, sir, pwede po Yeah, bati ka, yeah. Yes, sir. Binabati ko yung shoutout sa Marvelous Hip Hop Production, ang grupo kong MHP. At syempre din sa BRC, sa Bataan Rap Conquer, na patuloy na sumusuporta sa battle rap dito sa Bataan. And syempre isa pa ay yung mga paparating na album ko or yung single ko pala, title is Paraiso. Check nyo yan sa Spotify pag lumabas na. And then also, lagi kayo manood ng Flip Top. Siyempre, lagi nyo suportahan. Huwag piratahin. Siyempre, yan lagi ang sinasabi ni Boss Arik. At siyempre, sa lahat ng mga tumututok mula sa ibang lugar, labas man ng Pilipinas, ay mabuhay kayong lahat. At siyempre, kita-kita kids soon pag may pagkakataon.
Peace, 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 peace. Yeah, peace, What? peace. Yeah. Thank you, Let. And again, Thank you. Yun ang na-miss ko, ang Sir Deo, what the pop. Ayun, Thank you, sir. maraming salamat guys. Sir Deo, thank you. Let Patrick, salamat kay Pagod ka. Salamat. Ito po ang Thank you. KLWP Podcast. Again, it's Aves. And it's Patrick. And we're with Sir Deo. Salamat. See you guys Thank soon. you. See ya.